Hey, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa inyo, ka-coffee. Uy, ano itong nangyayari, ka-coffee, ha? Itong si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang kampo, nagsisimula na po yung magturo. Actually, ang pinapanawagan nila dyan, kasi may 1 week silang dyan, kilos protesta Parang prayer rally ang dating dito Pinapanawagan nila, hustisya para kay Kibuloy. Pero ang gusto nila, ibagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Teka, nasaan yung correction doon, di ba? Gusto nila mag-resign itong si Pangulong Bongbong Marcos, bumaba sa kanyang pwesto para makamit daw po itong hustisya para kay Pastor Apollo Kibuloy. Teka, parang mukhang problematic yung statement na yan, ka-coffee. Anyway, sige, dahil kampanya naman talaga yan, hindi lang naman talaga prayer rally yan para kay Kibuloy nangangampanya na, kaya nandiyan sila Atty. Vic Rodriguez, nandiyan sila Harry Roque, dyan sa Liwasang Bonifacio para magsabi ng kung ano-anong mga testamento. Panawagan nila hustisya kay Kibuloy, pero teka, parang naman yung hustisya doon sa mga allegedly mga biktima, di ba? Anyway, gustong ibagsak si PBBM para pag natanggal sa pwesto si PBBM, sila ang papalit. Kasi itong mga to atat na atat itong mga to Hindi mo na paghintayin na matapos itong termino ni Pangulong Bongbong Marcos ng 6 na taon. Gusto na agad nila, sila na agad ang manungkulan. Grabe kayo, excited kayo dyan, ha? Antay-antay lang kayo dyan, may 4 na taon pa kayo. So anyway, ka-coffee, kanina, may nakita tayo dito. Balita ito mula sa ABS-CBN Kaya kung nyo nakikita dyan sa ating screen, ha, medyo malabo lang po yan, ha. Nagsisimula na pong magturo. Itong si Kibuloy, ha, yung kanyang kampo, nagtuturo na patungkol po dito sa investigasyon na ito ng SMNI. Kasi March 12, ka-coffee, anong petsa yan? Bukas ay 11-12, Lunes, Martes, ka-coffee, no? Tama ba? Anong petsa ba yung March 12? Kasi sa March 12, magaganap po yung isang investigasyon na naman dyan sa House of Representatives. Merong subpoena dyan si may subpoena dyan si Kibuloy. Ayan, Martes pala, ka-coffee, March 12. Sinubpoena din siya dyan ibang pagdinig naman ito kasi sa Senado ang investigasyon dito yung mga sexual abuse, yan, mga medyo mabibigat na kaso, no, sa Senado. Pero pagdating sa HOR, ang iniimbestigahan dito ay SMNI. So may subpoena din dyan si Kibuloy at sumulat na po yung kanyang law office, yan, ha, sa House of Representatives. Sumulat na yan, ka-coffee, at nagtuturo na sila ng pangalan. Hindi daw po dapat si Pastor Apollo Kibuloy yung ipatawag ng House of Representatives, kundi itong mga tao na ito na pinangalanan nila. Sige, basahin natin ito, ka-coffee, kasi dalawang subpoena yan, mahirap-hirap yan, ha. Mula ito sa Topacio Law Office, yan. Teka, hindi ko lang ma-share pero yan, kung inyo nakikita, ha, babasahin ko na lang yan para maintindihan nyo rin, ka-coffee, kung anong nakasulat dito. Dated March 8, 2024, The Honorable Gas Tambunting, sulat yan para sa chairperson ng House Committee on Legislative Franchises, kasi pinag-uusapan dyan yung prangkisa ng SMNI regarding subpoena of Pastor Apollo Kibuloy. Your Honor, we are writing to you on behalf of our client, Pastor Apollo Kibuloy, o PACQ, in response to the subpoena issued for his appearance before your Honorable Committee. We have thoroughly reviewed the requirements and the nature of the information based on past hearings and fully understand the significance of the inquiries of your committee. So medyo magaan pa, ka-coffee. Medyo kalmado pa ang first sentence, no? Parang pa ito, ka-coffee? Iniintindi nila, ka-coffee, itong kahalagahan daw nito, o binibigyan nila ng recognition itong importansya nitong pagdinig na ito ng HOR. Sige, dagdag pa, ka-coffee, sa liham nila, no? It is important, however, to clarify that Pastor Kibuloy has not been involved in the management and operations of Sunshine Media Network International since the last quarter of 2018. O ibig sabihin, wala na raw pong connection, wala na raw pong ugnayan itong si Kibuloy sa SMNI simula pa 2018. So medyo matagal-tagal na yan, ha? 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 na taon na pa lang wala sa eksena itong si Kibuloy dito sa SMNI. Ang pinupunto nila, since hindi na naman connected dyan si Kibuloy, huwag nyo nang ipatawag yan, huwag nyo nang isubpina yan. And in fact, was therefore definitely no longer such when the franchise of SMNI was renewed in 22 August 2019. In short, ayaw nilang pa-attend itong si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang pinaka-pinupunto nila dito, ka-coffee. Nevertheless, ito, nagtuturo na sila, may mga pangalan na We recognize the importance of legislative inquiries. Hence, we wish to submit to you the names of the following whom we assure will have all the information
and documents which may have be required by your honorable committee in relation to the inquiry. O wag na lang daw po si Pastor Apollo Kibuloy ang subpoena o ipatawag dyan sa House of Representatives, kundi itong mga tao na lang na ito. Ayan, may 3 tao silang ibinigay dito. Marlon Acobo, ang current executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ, at ng kanyang staff members na si Attorney Eunice Ambrosio at si Maria Norfeli Marimon. Ayan ka-coffee yung tinuturo niya, kasi ang sinasabi nila, si Pastor Apollo Kibuloy does not possess the specific details or documents that your honorable committee would ask from him. So wala daw po, hindi daw po hawak ni Pastor Apollo Kibuloy itong mga datos na hinihingi po ng investigasyon ng committee na yan dyan sa House of Representatives. In short, mali kayo nang ipinapatawag. Yan ang pinupunto dito ka-coffee ng liham na ito ng Topacio Law Office, ha. Ito yung abogado ka-coffee ni Kibuloy. So, ayan na naman tayo dito ka-coffee. Ang Senado mukhang malabo-labo ka-coffee na mapatawag itong si Kibuloy dahil pinagtatanggol siya dito ng kanyang mga kaalyado, no? So medyo malabo-labo na yan ka-coffee. Ang HOR, yan, posible may chance pa yan ka-coffee na mapatawag nilang si Kibuloy. Pero yun nga, sumulat na agad ito inunahan na agad itong Topacio Law Office na walang kaugnayan itong si Pastor Apollo Kibuloy. Anong say ninyo dyan ka-coffee? Sige, i-share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Sige, dito naman tayo ka-coffee. Change topic tayo kay Senator Robin Padilla, kasi meron na naman itong sinasabi ka-coffee patungkol dito kay Pastor Apollo Kibuloy. May utang na loob daw po tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy, sabi ni number 1 Senator Robin Padilla. Sana all. Hindi kaya siya lang? Dinamay pa tayo dito ka-coffee sa sinasabi nito ni Padilla. Ayan, kung nababasa nyo sa headline na ito ka-coffee, ang sinasabi dito ni Robin Hood Padilla, Padilla stands firm on blocking Kibuloy's contempt order. Ayan, may utang na loob tayo rito. Ano kaya yung utang na loob na yan? Kaya ayaw ni Padilla Ayaw ni Robin Padilla na ipa-aresto itong si Pastor Apollo Kibuloy kasi isa daw po itong bayani. Yan ang sinasabi niya ng isang araw Senator Robin Hood Padilla said that the Filipino people is indebted to Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayan. Kaya bawal siyang imbestigahan. Ganun ba yun? Bawal siyang ipatawag sa Senado dahil may utang na loob pala tayo kay Kibuloy, sabi ni Robin Padilla. Unfair naman yan sa ibang tao. Padilla in a radio interview on DWIZ said that is the reason why he opposed his senator colleagues' contempt order against Kibuloy. Actually, di lang naman siya, no? Andiyan pa si pambansang ate Amy Marcos, nandiyan si Cynthia Villar, and of course, si Senator Bongo. Itong 4 na ito yung tumututol sa pag-aresto kay Kibuloy. Hindi ko masasabi kung ano yung kanilang dahilan. Sapagkat ako, ang dahilan ko, itong mamang ito, may utang na loob tayo rito. Malinaw naman yung dahilan ng kampo ni Senator Risa Ontiveros dito Malinaw yan sa pagdinig na yan dahil maraming complainant laban dito kay Kibuloy. Patunay yan na noong panahon na walang nagsasalita against armed struggle, kasama namin yan. Sabi ni Padilla, no, kasama daw po itong si Kibuloy. Na kasi ang sinasabi niya, kaya ito hero, nilabanan nito yung insurgencies, no? Tinalo ang armed forces Ayan, mas matindi pa pala sa AFP to Sana maintindihan nyo kung saan ako nanggagaling. Yan po yung pakiusap ni Robin Hood Padilla dito. Intindihin daw natin siya sa usapin na ito. Padilla is still 4 signatures short of fulfilling his objection to the contempt order against the church leader who is facing allegations of human trafficking, sexual abuses, and forced labor. Mukhang malabo ka-coffee kasi 7 days lang yan para ma-reverse yung decision na yan ng komite ni Senator Risa Ontiveros. Kailan magsi-7 days yan? Martes nagsimula yan Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Hanggang Lunes na lang siya dyan ka-coffee. Kailangan makalap niya itong 8 boto. 4 na boto pala yung nakukuha niya Good luck, isang malaking good luck. Senator Joseph Ejercito Estrada recently backed out from the original 5 members of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality who sought to block the panel's contempt ruling. The others are Senator Cynthia Villar, Bongo, Amy Marcos, and Padilla. All right, ka-coffee. Ayan mag-control daw tayo ka-coffee dahil may utang na loob tayo dito kay Pastor Apollo Kibuloy. So bawal siyang imbestigahan, bawal siyang awayin dahil meron tayong utang na loob dito kay kay Pastor Apollo Kibuloy, sabi po ni Senator Robin Padilla. Alright, anong masasabi niyo dyan ka-coffee? Sige, i-share ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section
para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Sige, comment kayo dyan ka-coffee sa ating comment section ha. Kung nasa Facebook po kayo at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, yan, pasuyin na lang ka-coffee. Pa-click lang po ng follow or like sa ating Facebook page. At kung kayo naman din nasa YouTube, pa-click lang ka-coffee ang subscribe. Alright, sige, ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!